Magandang hapon, narito ang 3-day weather forecast. Sa ating weather advisory, meron po tayong aasahan na significant rainfall sa susunod na 3 araw. Yan po ay dahil pa rin sa southwest monsoon. Meron tayong nilalabas po na weather advisory kapag significant ang magiging pag-ulan at posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kapag meron tayong yellow, ibig sabihin po niyan, posible ang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa loob ng 24 oras. So simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, posible ang malalakas na ulan sa may Palawan, Occidental Mindoro, ganyan din sa may Cavite, Batangas, Metro Manila, paakyat ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Pangasinan. Kaya inuulit natin, mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan naman po, pagsapit ng bukas ng hapon hanggang sa Thursday afternoon, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa may Zambales, Bataan, Tarlac and Pangasinan. And at the same time, dito na rin po sa may Benguet, La Union and Ilocos Sur dahil sa unti-unting pag-akyat ng malalakas na ulan dahil sa southwest monsoon. So mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. Mataas din ang tsansa ng pagragasa ng mga ilog natin dyan at sa mga bulubundok na lugar, lalo na dito sa may Cordillera region, posible po ang landslides. Habang pagsapit naman ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, maraming lugar pa dito sa halos buong Northern Luzon, actually buong Ilocos region po, makakaroon ng significant na rainfall dahil sa pag-akyat pa ng southwest monsoon. Ganyan din ang mga probinsya ng Abra, Benguet, at dito pa rin sa may Zambales and Bataan. Ang mga pag-ulan po natin by nature, paminsan-minsan ay malalakas. So may mga times na hindi umuulan, may times na magkakaroon ng mga pag-ulan, pero malalakas at posible mong umabot sa more than 50 millimeters. Kaya nandyan pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So make sure na coordinated din tayo sa ating barangay officials at local government units na kailangan ng rescue at evacuation. Para naman sa lagay ng ating karagatan, ngayon and for the next 2 days, mananatili pa rin medyo maalon po dito sa may West Philippine Sea at doon sa may extreme northern Luzon hanggang 2.8 meters po dahil yan sa southwest monsoon pa rin. Habang nandito ang baybayin po ng ating bansa, from Sulusi hanggang dito sa may Bicol region, Visayas, Mindanao, aasahan na banayad naman hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon, kalahati hanggang 1 metro, and then kapag may mga thunderstorms tayo sa hapon, umaakyat na po ito sa 2.5 metro, paminsan-minsan. Make sure na coordinated tayo, lalo na dito sa Luzon, sa ating mga local coast guards, kung magpapatuloy ba ang inyong biyahe sa mga susunod na araw dahil po yan sa malakas na habagat. At para naman sa lagay pa ng ating panahon, from Thursday up until weekend, that's June 4 to 6, andyan pa rin po ang southwest monsoon. Inuulit natin, unti-unting aakyat po yung southwest monsoon natin. Kaya ang pinakamaapektuhan po talaga ay Luzon. Pagsapit po ng Thursday, yung pa rin mga areas sa may western section or kanlurang parte facing the West Philippine Sea, ang pinakamalalakas ang mga mararanasan ng mga pag-ulan. Kabilang na dyan ang Baguio City or Benguet. Habang dito sa Metro Manila, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan, pero magpapatuloy ang maulap na kalangitan pagsapit po ng Thursday, gayon din sa may Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pinakamalakas po ang pag-ulan sa may Ilocos region, Cordillera region at dito rin sa western section ng Central Luzon. Pagsapit ng Friday, mas mababawasan na yung mga pag-ulan natin pero mananatili pa rin malakas nga dito sa may Ilocos region, Abra, Benguet, Zambales and Bataan. Ang Metro Manila, maulap pa rin ang kalangitan at may tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Mababawasan naman yung pag-ulan sa may Bicol region and Quezon. Habang pagsapit ng weekend, mas mababawasan pa yung mga pag-ulan at yung mga lugar na uulanin. So more on dito na lamang sa may Metro Manila, paakyat ng Zambales, Bataan, Tarlac, Ilocos region at dito rin sa may Abra at Benguet. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, unlike dito sa Luzon na magiging maulan, from Thursday to Saturday, asahan naman ng fair weather conditions. So ibig sabihin, magiging maaraw naman in general ang panahon, lalo na sa umaga hanggang early afternoon. And then sa dakong hapon hanggang sa gabi, nagkakaroon muli ng mga cumulonimbus clouds or mga thunderstorm clouds na magkakos ng mga minsang malalakas na mga pag-ulan. Usually minuto po yan hanggang 2 oras ang tinatagal nito. No? Depende na po sa severity ng mga thunderstorm. So ang temperature natin, magiging mainit bago magkaroon ng mga pag-ulan sa Metro Cebu hanggang 33 degrees, ganyan din sa may Iloilo at sa may Tacloban. Habang sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya sa Visayas, from Thursday up until Saturday, make sure po na meron tayong panangga sa init dahil mananatili pa rin maaraw ang kalangitan mula umaga hanggang tanghali sa mga magbibrigada eskwela po or nagpe-prepare para sa pasukan by next week. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon pa hanggang gabi sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. So make sure na yung mga lalabas po dyan ng mga kaguruan natin at yung mga papasok na rin sa trabaho from Thursday up until Saturday, uminom po ng tubig
para maiwasan ng heat stroke or pagkahilo.